Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang patuloy pa rin sa pag-uusap ang mga kaibigan dito ni Ace upang paghigantihan at planuhin itong siraan si Sakuragi. Ngunit ilan sa kanila ay hindi naman pumapayag sa gusto mangyari dito ni Ace. Guys, alam naman natin kung ano yung pinagdadaanan ni Ace, di ba? Dapat pumayag na lang tayo. Saad naman ni Rico. Gets ko, Rico, na kailangan niya tayo. Pero nangako na ako sa mami ko na hindi na ako masasangkot pa sa gulo. Sagot ni Kaito dito kay Rico. Sige, kayong dalawa ang bahala. Pero ako, tutulungan ko si Ace sa problema niya. Anas ni Sato na ikinagulat ng tatlo. Sato, baliw ka ba? Hindi parang kinonsinti mo na rin ang gagawin niya na hindi na dapat niya gawin pa iyon. Ginagawa natin ito para ma-realize niyang mali siya. Pagpigil ni Kaoro sa pag-alis ni Sato. Pasensya na pre, may utang na loob pa ako kay Ace na dapat bayaran. Mukhang ito na iyong paraan para mabayaran ko na siya. Saad ni Sato bago pilit na ngumiti. Pagsisisihan alam ko na paraan. Sinasabi ko na sa iyo, ni Rico, hindi magiging maganda ang gagawin niyo kung ipagpapatuloy niyo pa rin ang plano ni Ace. Pagkukumbinsihin natin kay Sakuragi ang planong gagawin ni Ace sa kanya. Hindi na nakinig pa si Sato dahil agad ito ay kinatahimik ng dalawa at naglakad na palabas ng kanilang hideout sa classroom kung saan ay nandoon si Sakuragi. See you tomorrow class, bye! Pagpapaalam ng huling teacher sa panghapong subject ni Sakuragi. Agad naman inaasikaso ni Sakuragi ang kanyang mga gamit niya at agad na inilagay sa bag nito. Hindi ugali ni Sakuragi na mag-aral at magsulat habang nakikinig sa teacher na nagtuturo dahil noon naman ay tanging pagtulog lang ang ginagawa niya. Kaya karamihan ng mga teacher niya noon ay nagagalit sa kanya. Pero ngayon ibang-iba na ang Sakuraging makikilala ng mga taong nakakakilala sa kanya dahil hindi na siya tulad ng dati. Mas naging responsible na siya sa kanyang sarili at desisyon sa buhay. Nang kumunti nga ang mga tao sa loob ng classroom, napagpasyahan ni Sakuragi na lumabas na at dumaan saglit sa library upang humiram ng libro kung saan kailangan niya sa kanyang assignment sa history class niya. Mula sa dulo ng hallway, may tatlong magkakaklase na nagtutulakan pauna na nilalakaran upang sundan si Sakuragi sa pupuntahan nito. Abot-abot ang kaba ng mga ito dahil sa takot na baka hindi sila kausapin ni Sakuragi. Pre, total, suwestyon mo naman ito. Ikaw na ang maunang maglakad. Sumunod na lang kaming dalawa. Saad ni Kaito na tinulak pa ng bahagya si Rico. Napaatras naman ito sa ginawa ni Kaito sa kanya. Baliw ka ba? Paano kung bigla na lang tayong suntukin nun? Alam mo namang palagi tayong kasama ni Ace, kaya sure akong iisipin nun na pagtitripan natin siya. Laban namang sabi ni Rico pabalik. Napakunot noon naman si Kaito at Kaoro dahil sa sinabi ni Rico. Pambira ka naman pre. Kung kanina mo pa sinabi dyan, idi sana wala tayo ngayon dito. Alam mo namang pala na alam na ni Sakuragi na kaibigan natin si Ace. Idi anong halaga pa ng pagpunta natin dito? Inis na sabi naman ni Kaoro. Aba, malay ko namang aagree din kayo sa naging suwestyon ko kanina. Sa katunayan, ginagawa lang naman natin ito para kay Ace, hindi para kay Sakuragi. Saad naman ni Rico na ikinatigil ng pagrereklamo ng dalawa. Ngunit hindi nila alam na kanina pa pala nakikinig si Sakuragi sa kanila. Nakita kasi sila ni Sakuragi na nagtatalo sa di kalayuan mula sa library. Iisa lang naman ang daan patungong main gate ng campus nila kaya minamuti ni Sakuragi na huminto muna at hintayin ang mga itong makadaan. Subalit, mas interesadong pinakinggan ni Sakuragi ang pinag-uusapan ng mga ito nang marinig niya ang sariling pangalan. Narinig ko naman ang pangalan ko. Pag-iinterrupt ni Sakuragi sa usapan ng tatlo. Nagulat pa ang mga ito.
Sakuragi, ikaw pala iyan. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Kaito. Tumayo naman mula sa pagkakasandal si Sakuragi mula sa poste. Kumibit balikat na lang si Sakuragi. Biglang sagot sa tinanong ni Kaito sa kanya. Nakapamulsa niya itong tiningnan isa-isa bago bumuntong hininga. Ano na namang problema niyo sa akin at narinig ko na naman ang pangalan ko? Tanong ni Sakuragi sa mga ito. Dinanggil naman ni Kaoru sa balikat si Riko upang simulan na ang pagsasalita. Tumikhim naman si Riko at pilit na pinapatapang ang sarili. It's about Ace. Paunang saad ni Riko, pinagtaasan naman sila ni Sakuragi ng kilay. What about him? Balik na tanong ni Sakuragi sa kanila. Sinasabi namin ito dahil nagmamalasakit kami sa kaibigan namin at ayaw naming mapahamak siya sa gagawin niyang desisyon. Kaya wag mong pakaisipin na ikaw ang inaalala namin kung bakit namin sinasabi ito sa iyo ngayon. Sabi naman ni Riko kay Sakuragi. Okay, tanging nasabi ni Sakuragi bago ito hinintay na magsalita na. Si Ace, may plano siya sa iyo mamaya. Gusto kanyang bawian dahil sa ginawa mong pagpapahiya sa kanya. Ayaw naming mapahamak siya kaya naisipan naming sabihin ito sa iyo para malaman mo na hindi naman masamang tao si Ace. May pinagdadaanan lang siya na mabigat kaya ganun ang ugali niya. Saad ni Riko na tinugunan naman ng dalawang kaibigang ito. Iyon lang ba ang sasabihin nyo? Tanong ni Sakuragi sa malamig na tono na boses. Napalunok si Riko sa biglaang kaba sa inasta ni Sakuragi bigla sa harapan nila. Maliban na sinabi namin sa kanya yung plano ni Ace, ba't parang nagalit pa yata? Anas ni Riko sa sarili habang pinagmamasdan si Sakuragi at sa posibleng gawin ito bigla. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung anumang plano ang gagawin niya sa akin. Ang nakaka-disappoint lang, bakit kailangan niyo siyang i-betray? Nagulat silang tatlo sa sinabi ni Sakuragi. Hindi nila inaasahan na sasabihin nito ang bagay na iyon. Ngayong dapat ang isipin nito ay ang sarili. Anong sinasabi mong betray? Hindi namin siya pinagtataksilan, sa kanya lahat ng ginagawa namin. Laban ni Kaito sa sinabi ni Sakuragi sa kanila. Tumango si Sakuragi at muling naisipang sumandal. Gets ko, para sa kanya yung ginagawa nyo. Pero hindi nyo ba alam, pinagkakatiwalaan niya kayo, pero bakit sinasabi nyo ito sa akin ngayon? Takang saad ni Sakuragi sa mga ito. Tila naguluhan naman ang tatlo sa takbo ng pinag-uusapan nila ngayon. Teka, hindi ba dapat maging okay sa'yo yung mga sinasabi namin kasi magiging ligtas ka? Anas ni Riko kay Sakuragi. Anong ligtas? Bakit? Sigurado ba kayo na ang mga sinasabi nyo ang makakapagligtas sa akin? Dahil kung titingnan, hindi nyo naman malalaman kung kailan mangyayari ang planong sinasabi ng kaibigan nyo sa akin eh. Inihanda nyo lang ako sa posibilidad na mangyari, pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ang gulo mo rin no, ikaw na nga itong binabalaan, ikaw pa itong magulong kausap. And for your information, hindi namin pinagtataksilan si Ace. Ginagawa namin ito dahil sobrang nag-aalala kami sa kanya bilang kaibigan niya. So what kung sabihin ng iba na betrayal itong ginagawa namin sa kaibigan namin? Pero ang tanging alam ko, maliligtas siya kung maiintindihan mo ang sinasabi namin. Pagpapaunawang saad ni Riko kay Sakuragi. Ngumisi naman si Sakuragi bago nakapamulsang bumuntang hininga bago tumingin sa lalaki na katayo sa may madilim na parte ng hallway. Hindi ko alam kung swerte ba kayo sa tinatawag niyong kaibigan o ewan. Kasi ngayon naririnig niya kayo sa mga sinasabi niyo ngayon. Maiintindihan niya kung bakit ginagawa niyo ito sa kanya ngayon. Anas ni Sakuragi na tiningnan si Ace at ang apat pa nitong kasama na mukhang nakausap niya upang paghigantihan si Sakuragi. Ace! Gulat na saad ng tatlo. Nanlalaki rin ang mga mata nila habang tinitingnan ang apat na kasama nito. Mas nahintakatutan sila na makita kung sino ang apat na kinuha nito
upang pahirapan si Sakuragi. Ace, anong ginagawa mo? Bakit mo kinausap ang mga iyan? Delikado sila. Anas ni Kaito. Nagsingisihan naman ang apat na may dalang baseball bat. Iniangat ni Ace ang kanyang ulo bago tiningnan yung tatlo na may blankong ekspresyon. Ano nga kaya ang mangyayari kay Sakuragi na ngayon ay inaabangan na sila ng kanyang mga kalaban?